Aking minamahal na kapatid, sandali lang. Huminga ka ng malalim. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Sa mismong sandaling ito, habang ang araw ay nagpapaalam at ang gabi ay dumarating, may espesyal na mensahe ang Diyos para sa iyong puso. Isang salitang kailangang marinig ng iyong kaluluwa. Isang mensahe na kayang baguhin hindi lang ang gabing ito, kundi ang buong buhay mo. Maaaring pagod ka na. Maaaring ang mga alalahanin ng araw ay paulit-ulit pa rin sa iyong isipan, gaya ng alon na ayaw tumigil. Baka pakiramdam mo ay hindi umaabot sa langit ang iyong mga panalangin, na ang mga luha mo ay tila walang patutunguhan, na ang iyong mga pangarap ay palayo ng palayo. Ngulit may balita kung magpapainit sa iyong puso. Narito si Jesus. Hindi kanya iniwan kahit sandali. Alam mo ba kung bakit mo natanggap ang mensaheng ito ngayon? Dahil nakita ng Amang Makalangit ang iyong tahimik na pakikipaglaban. Narinig niya ang mga buntong hininga mong hindi mo man lang pansin. Binilang niya ang bawat luhang dumaloy sa iyong pisngi habang walang ibang nakakakita. At ngayong gabi, sa banal na sandaling ito sa pagitan ng araw at gabi, nais niyang makipag-usap sa iyo ng personal. Hindi ito isang pagkakataon lang. Hindi ito isang simpleng pangyayari. Sa milyong-milyong tao sa mundo, ikaw ang piniling makatanggap ng mensaheng ito. Inayos ng Diyos ang lahat, langit at lupa, para makarating ito sa puso mo. Sa mismong oras na kailangan mo ng higit na pag-asa. Alam niya ang iyong kwento. Alam niya kung saan ka nanggaling at kung saan ka patutungo. At may kahangahangang plano siya para sa buhay mo. Alam mo kung ano ang higit na nagpapakilos sa puso ko? Ang katotohanang hindi ka kailanman sinukuan ni Jesus. Kahit nung iniisip mong sumuko ka na sa sarili mo, lumapit siya ng buong tapang. Hinawakan ang iyong kamay at bumulong sa iyong tainga. Narito ako, hindi ka nag-iisa. Magkasama nating malalampasan ito. Sapagkat yan ang ginagawa niya. Ginagamit niya ang sakit bilang layunin, ginagawang patotoo ang luha at ginagawang karunungan ang bawat sagot mula sa langit. Ito ay hindi basta isa pang mensahe lamang. Ito ay isang banal na pagkikita, isang sandali kung saan ang langit ay yumuyuko upang abutin ang lupa, upang abutin ka. Kaya pakiusap, huwag kang umalis. Huwag hayaang maagaw ng pagmamadali ng mundo ang sagradong oras na ito. Hayaan mong buksan ng iyong puso ang sarili nito upang tanggapin ang inihanda ng Diyos para sa iyo ngayon. Bago natin ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng magkasama, nais kong ibigay sa iyo ang isang espesyal na paanyaya. Kung nararamdaman mong tumatagos sa puso mo ang mensaheng ito, kung pakiramdam mo ay direktang nangusap sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng mga salitang ito, iniimbitahan kitang mag-subscribe sa channel na ito. Hindi lang ito simpleng pag-click, ito ay isang panata para sa iyong espiritual na buhay. Isa itong pagsasabing oo, nais kong makatanggap ng mas maraming salita ng pag-asa, mas maraming sandaling kasama si Jesus. At dito sa mga komento, nais kong malaman mong ito ay isang sagradong espasyo. Isang lugar kung saan maaari mong ilahad ang iyong kahilingan sa panalangin, ibahagi ang iyong patotoo, o simpleng sabihing, kailangan ko ng panalangin, o ginawa ng Diyos ang isang himala sa buhay ko. Dahil kapag ibinabahagi natin ang ating mga pangangailangan at tagumpay, bumubuo tayo ng isang kadena ng pananampalataya na nagpapalakas sa ating lahat. Huwag kang mahiyang humiling ng panalangin. Huwag kang matakot na ibahagi ang iyong laban. Dito, isa tayong pamilya. Dito sabay tayong umiiyak at sabay tayong nagdiriwang. Mag-iwan ka ng komento at alamin mong ako at libu-libong kapatid ay makikiusap kasama mo sa panalangin. Ngayon, ipikit mo muna ang iyong mga mata. Isipin mo si Jesus ay lumalapit sa iyo. Hindi siya nagmamadali. Wala siyang daladalang paghatol. Dumarating siya na may ngiting,
kayang patahimikin ang bagyo at mga matang tumatanaw lampas sa panlabas, diretso sa iyong puso. At paglapit niya sa iyo, marahan siyang bumulong, "Hindi kita kailanman iniwan. Kahit noong hindi mo ko makita, naroon ako." Ang pag-asa, mahal kong kapatid, ay hindi lang basta damdamin. Ang pag-asa ay isang persona at ang pangalan niya ay si Hesukristo. Siya ang pag-asang hindi kailanman pumapalya. Siya ang ilaw na hindi kailanman namamatay. Siya ang bukal na kailanman ay hindi natutuyo. Kapag ang lahat sa paligid mo ay tila gumuho, kapag sinasabi ng mundo na wala ng solusyon, may mahinang tinig na bubulong, "Hindi pa tapos. Ang Diyos ang may huling salita." Naalala mo ba ang babae na humipo sa laylayan ng damit ni Jesus? Naubos na niya ang lahat ng kanyang pera sa mga manggagamot at tila nawalan na siya ng pag-asa na siya'y gagaling. Ngunit may bulong sa kanyang puso, "Kung mahahawakan ko lang si Jesus, gagaling ako." At yun nga ang nangyari. Hindi dahil sa lakas ng kanyang hawak, kundi dahil sa lakas ng kanyang pag-asa, ang pananampalatayang inialay niya sa tagapagligtas. Ngayon, nais kong malaman mong walang anumang sitwasyon sa iyong buhay na mas malaki kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Walang sakit na mas matindi kaysa sa pag-ibig ni Jesus. Walang problema na mas komplikado kaysa sa karunungan ng Espiritu Santo. Maaring dumaraan ka sa pinakamalakas na unos ng iyong buhay ngayon, ngunit alalahanin mo ito. Si Jesus ay siya ring nagpakalma sa dagat ng Galilea gamit lamang ang kanyang salita. At kaya rin niyang patahimikin ang bagyong nasa loob ng iyong puso. Ang pag-asang Kristiyano ay hindi nakabase sa mga pangyayari. Hindi ito nakadepende sa kung ano ang iyong nakikita, nararamdaman o sinasabi ng iba. Ang tunay na pag-asa ay nakasandig sa kung sino ang Diyos. Siya ay tapat, siya ay makapangyarihan, siya ay pag-ibig. At dahil siya ay lahat ng ito, makakasiguro kang hindi kanya bibiguin. Maaaring hinaharap mo ngayon ang isang sakit sa katawan o kaya'y isang problemang pinansyal na tila walang lunas. Maaaring isang relasyong tila tuluyan ng nawasak o isang pangarap na pakiramdam mo'y tuluyan ng namatay. Ngunit may dala akong salitang propetiko para sa iyo ngayon. Inihahanda ng Diyos ang bago. Siya ay kumikilos sa likod ng mga eksena ng iyong buhay. Pinagplano ang tagumpay na hindi mo pa nakikita. Sinasabi sa atin ng Biblia, "Ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Sila'y lilipad na may mga pakpak na parang agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina." Ang paghihintay sa Panginoon ay hindi nangangahulugang walang ginagawa. Ito ay pagtitiwala. Isang tiwala na ligtas ka sa kanyang mga kamay kahit hindi mo pa nauunawaan ang lahat. Isang pananalig na may inihandang pinakamabuti ang Diyos para sa iyo kahit mahirap ang kasalukuyan. Alam mo ba kung ano ang nakapagpahanga sa akin sa kwento ni Jose sa Ehipto? Hindi lang dahil naging gobernador siya, kundi dahil kahit nasa bilangguan siya, kahit nakalimutan siya ng tagapagsilbi ng hari, hindi siya nawala ng pag-asa. Nagpatuloy siyang maglingkod, nanatili siyang tapat, patuloy siyang nagtitiwala na may plano ang Diyos. At nang dumating ang tamang oras, pinarangalan siya ng Diyos sa paraang hindi niya kailanman inaakala. Ang kwento mo ay hindi pa tapos. May mga kabanatang magaganda pa ang sinusulat ng Diyos sa buhay mo. Ang ginamit ng kaaway para wasakin ka, gagamitin ng Diyos para itaas ka. Ang bagay na dapat sana ay sumira sa iyo, iyon ang magiging tulay tungo sa iyong tagumpay. Sapagkat ganyan kumilos ang Diyos, ginagawang tagumpay ang kabiguan, ginagawang biyaya ang sumpa, at ginagawang sayaw ang luhang puno ng pagdadalamhati. Kaya ngayon,
Itaas mo ang iyong ulo. Ituwid mo ang iyong mga balikat. Tumingin ka sa malayo, hindi sa takot, kundi sa pananabik. Ang iyong pag-asa ay hindi patay. Ito ay pansamantalang natutulog lamang, naghihintay ng tamang oras upang mamulaklak. At ang oras na iyon ay mas malapit na kaysa sa iyong inaakala. Sabayan mo ako sa deklarasyong ito. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay may pag-asa. Hindi pa tapos ang aking kwento. Ang pinakamabuti mula sa Diyos ay paparating pa sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, ako ay nananampalataya. Ang pagtitiwala, kapatid kong lalaki at babae, ay parang angkla ng kaluluwa. Kapag malakas ang ihip ng hangin ng buhay, kapag ang malaalo ng mga pagsubok ay tila gustong sirain tayo, ang pagtitiwala sa Diyos ang siyang nagpapalakas at nagpapatatag sa atin. Hindi ito pagtitiwalang nakabase sa sariling lakas, kundi sa lakas ng isang kailanmay hindi pumapalya. Naisip mo na ba kung bakit natulog ng payapa si Jesus sa bangka habang ang kanyang mga alagad ay natataranta sa gitna ng bagyo? Dahil lubos ang kanyang tiwala sa Ama. Alam niya na nasa tamang mga kamay siya, nasa tamang lugar at nasa tamang oras. At ang ganitong uri ng pagtitiwala ay iniaalok din sa iyo ngayon. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugang hindi ka na makakaranas ng hirap. Ibig sabihin lamang nito, hindi ka mag-iisa sa laban. Hindi nito ibig sabihin na wala ng bagyo. Ibig sabihin nito, sa gitna ng bagyo, may kasama kang kayang tumawa sa gitna ng unos. Hindi ibig sabihin na wala ng lambak. Ibig sabihin, may pastol kang kasama sa bawat hakbang sa gitna ng lambak ng dilim. Naaalala ko ang kwento ng 3 kabataang Hebreyo, sina Sadrak, Meshach at Abednego. Nang sila ibantaan ng kamatayan kung hindi sila yuyuko sa ginawang imahe ng hari, tumugon sila ng may pananampalatayang hindi matitinag. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin. Ililigtas niya kami mula sa naglalagablab na pugon at sa iyong kamay, o hari. Ngulit kahit hindi niya kami iligtas, tandaan mo ito, o hari. Hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, niyuyuko sa ginintong ribultong iyong itinayo. Sinasabi sa atin ng Biblia, ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Sila'y lilipad na may mga pakpak na parang agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Ang paghihintay sa Panginoon ay hindi nangangahulugang walang ginagawa. Ito ay pagtitiwala. Isang tiwalang ligtas ka sa kanyang mga kamay kahit hindi mo pa nauunawaan ang lahat. Isang pananalig na may inihandang pinakamabuti ang Diyos para sa iyo kahit mahirap ang kasalukuyan. Anong klaseng pagtitiwala ito? Ito ang pagtitiwala ng isang taong kilala ang pagkatao ng Diyos. Alam nila na kayang iligtas sila ng Diyos. Ngunit kahit man hindi sila niya iligtas, mananatili pa rin silang tapat. Sapagkat ang tunay na pagtitiwala ay hindi nakabase sa kondisyon. Hindi ito nagsasabing magtitiwala ako kung gagawin ng Diyos ang gusto ko. Sinasabi nito, magtitiwala ako dahil kilala ko kung sino ang Diyos. Maaring ikaw ay dumaraan ngayon sa isang nagniningas na pugon ng pagsubok. Maaring ang init ng problema ay tila hindi mo na makakaya at halos hindi ka na makahinga. Ngulit may napakagandang balita ako para sa iyo. Kasama mo si Jesus sa gitna ng apoy. Gaya ng pagpapakita niya sa 3 kabataang Hebreo sa gitna ng apoy, naririyan siya ngayon sa tabi mo. At kapag lumabas ka mula sa pugon na yan at lalabas ka, ni amoy ng usok at hindi mo mapadadala. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng ibang pananaw sa buhay. Sa mga mata ng iba, problema ang nakikita.
Ngunit sa mata ng may pananampalataya, ito ay pagkakataon para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Kung saan nakikita ng iba ang katapusan, tayo ay nakakakita ng bagong simula. Kung saan sinasabi ng ibang imposible, tayo ay sumisigaw ng panahon na para sa isang himala. Naaalala mo ba si David nung hinarap niya si Goliath? Para sa lahat, siya'y isang higanteng imposibleng talunin. Ngunit para kay David, isa itong pagkakataon para ipakita na ang Diyos ng Israel ay mas makapangyarihan kaysa kahit anong higante. Ang kanyang pagtitiwala ay hindi nakabase sa laki ng bato, ni sa galing ng kanyang kamay. Ang kanyang tiwala ay nasa Diyos na minsan na siyang iniligtas mula sa leon at oso. Ano ang mga higante sa buhay mo ngayon? Sino ang Goliath na sumisigaw ng takot at banta laban sa iyo? Maaaring ito'y sakit, maaaring ito'y kakulangan sa pananapali, maaaring isang sirang relasyon o isang bisyong tila imposibleng mapagtagumpayan. Ngunit nais kong malaman mong ito, ang parehong Diyos na nagbugay ng tagumpay kay David ay nasa panig mo rin ngayon. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi pagiging walang ginagawa. Ito ay pagiging aktibo sa pananampalataya. Si David ay hindi tumayo lamang sa gilid at naghintay na bumagsak si Goliath. Pinulot niya ang bato, inilagay ito sa kanyang tirador at tumakbo papunta sa higante. Minsan, ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugang kailangang humakbang tayo kahit hindi natin nakikita ang buong daan sa unahan. Maaring hinihingi ng Diyos na gawin mo ngayon ang isang hakbang ng pananampalataya. Maaring ito ay pagpapatawad sa isang taong labis na nakasakit sa iyo. Maaring ito ay pagsisimula ng proyektong matagal nang nasa puso mo. Maaring ito ay isang mahirap na pag-uusap na matagal mo nang iniiwasan. Magtiwala ka sa Kanya. Siya ang magpapatatag sa iyo. Sabi ng Biblia, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sinabing mabubuhay sa pamamagitan ng nakikita, ng nararamdaman o ng mga pangyayari. Sinabing pananampalataya. At ang pananampalataya ay pagtitiwala na isinasabuhay. Ito ay paniniwala na ang Diyos ay tapat kahit hindi mo man nauunawaan ang kanyang mga daan. Alam mo ba kung bakit tinawag si Abraham na ama ng pananampalataya? Dahil nung tinawag siya ng Diyos na lisanin ang kanyang lupain, sumunod siya kahit hindi niya alam kung saan siya patutungo. Nangako ang Diyos na siya ay magiging ama ng maraming bansa at naniwala siya kahit siya ay matanda na at ang kanyang asawa ay baog. At noong inutusan siyang ihandog si Isaac, sumunod siya dahil alam niyang kayang buhayin muli ng Diyos ang kanyang anak. Marahil ay napapaligiran ka ngayon ng pagdududa, sakit at kawalang katiyakan. Maaaring sinasabi ng mundo na wala ng pag-asa, tapos na ang lahat at patay na ang pangarap mo. Ngunit inaanyayahan kita ngayon na patahimikin ang mga tinig na iyon, tigilan ng ingay ng takot at pakinggan ang tinig ng Diyos na nagsasabing, hindi pa tapos, narito ako, kasama mo ako. Sinasabi ng Biblia na ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, kahit hindi mo makita, maaari kang maging tiyak. Kahit hindi mo maintindihan, maaari kang magtiwala. Ang pananampalataya ay hindi ilusyon. Ito ang lakas na nagpapanatili sa mga taong nagpasisyang sumunod sa Diyos kahit nasa dilim. At kung ikaw ay nasa dilim ngayon, alamin mong inaanyayahan ka ng Diyos na gawin ang susunod na hakbang. Isang hakbang ng pananampalataya. Ilan na bang beses mong naramdaman na maliit lang ang iyong pananampalataya? Na mas malaki ang takot, na mas mataas ang panghihina kaysa sa iyong tapang? Mulit pakinggan ito. Hindi naghahanap ang Diyos ng mga perpektong espiritual na higante. Naghahanap siya ng mga pusong handa. Mga taong tulad ni David na kahit siya ang pinakabata sa mga kapatid, nangahas maniwala na mas malaki ang Diyos kaysa sa problema. Mga tulad mo
na kahit sugatan ng puso, yumuko pa rin upang manalangin. Nagsisimula ang pananampalataya doon, sa karaniwan, sa kahinaan, sa pagkabasag, dahil ang Diyos ay nagpapalakas sa kahinaan. Ginagawa niyang lakas ang mga luha, ginagamit niyang patotoo ang mga sugat, kinukuha niyang bato na iyong dala at ginagawang sandata para talunin ang mga higante. Huwag maghintay na maramdaman mo muna ang tapang bago kumilos. Kumilos ka kahit may takot. Gumawa ka ng hakbang kahit nanginginigan puso, sapagkat ang pananampalataya ay hindi nagpapakita sa kawalan ng takot, kundi sa pagpili na magtiwala kahit may takot. Tumakbo si David patungo kay Goliath. Lumabas si Abraham ng bahay nang hindi alam kung saan pupunta. Naglakad si Pedro sa ibabaw ng tubig habang magulo ang dagat. Lahat sila ay may iisang katangian. Kumilos sila bago makita ang himala. At marahil, iyon ang hinihintay ng Diyos mula sa iyo ngayon, na ikaw ay bumangon, magtiwala at ipahayag sa iyong mga gawa. Ako ay naniniwala. Naalala mo ba ang babaeng Kanaanitang lumapit kay Jesus para hingin ang pagpapagaling ng kanyang anak na babae? Nang sinabi ni Jesus na hindi tama na kunin ang tinapay ng mga anak at ibigay sa mga aso, maaring nasaktan siya at umalis na lamang. Ngulit mas malaki ang kanyang pananampalataya kaysa sa nakikitang hindi ni Jesus. Sumagot siya, "Oo, Panginoon." Ngulit pati ang mga aso ay kumakain ng mga mumu na nahuhulog mula sa mesa ng kanilang mga amo. At dahil namangha si Jesus sa kanyang pananampalataya, pinagaling niya ang kanyang anak na babae sa sandaling iyon din. Minsan ay tila tahimik ang Diyos. Minsan ay tila sinabi niya na hindi sa iyong mapanalangin. Ngulit nais kong malaman mo na hindi kailanman tahimik ang Diyos. Palagi siyang kumikilos, palagi siyang masaya, at palagi siyang naghahanda ng mas maganda para sa iyo. Kailangang maging mas malaki ang iyong pananampalataya kaysa sa tila katahimikan ng Diyos. Nakikita ng pananampalataya ang higit pa sa kasalukuyang sitwasyon. Nakikita nito ang ginagawa ng Diyos sa likod ng mga eksena. Nang ang mga Israelita ay naiipit sa pagitan ng pulang dagat at ng hukbong Ehipsyo, tila nawalan na sila ng pag-asa. Ngulit sinabi ni Moises, "Huwag kayong matakot. Huminto kayo at panoorin ang pagliligtas ng Panginoon." Hindi nagpapanik ang pananampalataya. Naghihintay ito upang makita ang gagawin ng Diyos. Maaaring ikaw ay nasa isang sitwasyon ngayon na tila imposible. Maaaring ikaw ay nasa pagitan ng pulang dagat at ng hukbong Ehipsyo sa buhay mo. Ngulit may dalang salita ng propesiya ako para sa iyo. Inihahanda ng Diyos ang isang daan kung saan walang daan. Binubuksan niya ang mga pintuan na walang tao ang makakasara. Ginagawa niya ang imposible sa iyong buhay. Hindi lamang naghihintay ang pananampalataya ng mga himala. Hinihikayat pa nito ang mga ito. Kapag namumuhay ka sa pananampalataya, nagiging magneto ka para sa mga himala ng Diyos, sapagkat natutuwa ang Diyos sa pananampalataya. Sinasabi ng Biblia na walang pananampalataya, imposible na kalugdan ng Diyos. Hindi sinasabing mahirap, sinabi nitong imposible. Ibig sabihin, kapag namumuhay ka sa pananampalataya, kalugod-lugod mo ang puso ng Ama. Alam mo ba kung ano ang pagkakaiba ng pag-asa at pananampalataya? Sinasabi ng pag-asa, umahasa ako na gagawin ng Diyos. Sinasabi ng pananampalataya, ginawa na ng Diyos. Nakatingin ng pag-asa sa hinaharap. Dinadala ng pananampalataya ang hinaharap sa kasalukuyan. Ang pag-asa ay nagnanais. Ang pananampalataya ay nagmamay-ari. Ang pag-asa ay humihiling. Ang pananampalataya ay nag-uutos. Ipahayag mo kasama ko ngayon
Ako ay isang taong may pananampalataya. Naniniwala ako sa mga imposible. Naghihintay ako ng mga himala. Ang aking pananampalataya ay gumagalaw ng mga bundok. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag ko na ang pinakamabuti mula sa Diyos ay kasalukuyang nagpapakita sa aking buhay. Mahal kong kapatid, narating na natin ang pagtatapos ng paglalakbay na ito, ngunit sa totoo lang, ito ay simula pa lamang. Simula ng isang bagong yugto sa iyong buhay. Simula ng isang panibagong pananampalataya. Simula ng isang pag-asa na hindi matitinag. Simula ng isang pagtitiwala na hindi matitinag sa Diyos na kailan may hindi pumapalya. Habang ikaw ay naghahanda na magpahinga ngayong gabi, nais kong malaman mong hindi ka matutulog ng nag-iisa. Kasama mo si Jesus. Siya ang nagsabi, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na pagod at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Kilala niya ang iyong pagod. Nakikita niya ang iyong mga alalahanin at nais niya na magpahinga ka sa kanyang mga bisik. Ibigay mo sa kanya ang lahat ng mga alalahanin mo ngayong araw. Ibigay mo ang takot para sa bukas. Ibigay mo ang mga sugat ng nakaraan. Ilagay ang lahat sa mga kamay ng Siya na may kontrol sa lahat ng bagay. Siya ay sapat na dakila para dalhin ang iyong mga pasanin at sapat na maamo upang alagaan ang iyong puso. Bukas ay isang bagong araw, isang araw na puno ng mga posibilidad, isang araw kung saan maaaring gawin ng Diyos ang mga himala sa pamamagitan mo, isang araw kung saan ang mga himala ay maaaring maganap, isang araw kung saan ang iyong pananampalataya ay maaaring gumalaw ng mga bundok. Matulog ka ng payapa na may katiyakan na ang Diyos na hindi natutulog ni hindi nananaginip ay nagbabantay sa iyo. Maraming salamat sa pagpayag na ibahagi ko sa iyo ang salitang ito ngayon. Maraming salamat sa pagbukas ng iyong puso para tanggapin ang nais iparating ng Diyos sa iyo. Tandaan mo, ikaw ay minamahal, ikaw ay pinili, ikaw ay pinagpala, at ang pinakamabuti mula sa Diyos ay paparating pa sa iyong buhay. Nawa ang kapayapaan ni Kristo na hindi masukat ng anumang pag-unawa ang magbantay sa iyong puso at isipan. Nawa ay matulog ka ng mahimbing na may katiyakan na nasa mga kamay ng Ama ka. At nawa ay magising ka bukas na bago, malakas at handa ng isabuhay ang mga layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Magandang gabi at nawa ay pagpalain ka ng Diyos ng sagana. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ang mensaheng ito ay tumimong sa iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng iyong kahilingan sa panalangin o patotoo sa mga komento. Sama-sama, mas malakas tayo sa pananampalataya.